LeBron James pinuri ang mga ka-teammates at Clippers player reaction sa pagkuha kay James Harden. Naputol na ang sumpa ng Lakers versus Clippers kung saan hindi na umabot sa 12 ang kanilang pagkatalo dahil kanina ay nanalo ang Lakers kontra Clippers sa score na 125-130. Pero bago yan, unahin na natin ang mga sinabi ng Clippers player dito kay James Harden. Ayon mismo kay Russell Westbrook, dadaan daw sa proseso ang pag-integrate ni James Harden sa team at wala siyang sagot kung gaano ito katagal, pero sigurado siyang it's a process. Pwede daw may good games or bad games, hindi naman automatic na mag-click sila mga amigo. Yan daw ay isang hindi makatotohanan na expectation. Tama naman dito mga amigo itong si Russell Westbrook. So sa pag-integrate kay James Harden sa Clippers team, mas maaapektuhan talaga dito itong si Russell Westbrook dahil pareho sila ng posisyon. Ayon pa nga dito kay Kendrick Perkins, kung siya daw dito kay Coach Tylo ay gagawin niyang 6th man etong si James Harden dahil si Paul George ay mala MVP ang paglalaro dahil daw yon kay Russell Westbrook. Hindi naman daw ito patungkol kung sino ang mag-starts kundi kung sino ang tatapos ng laro. So ibig sabihin ni Perks, sa 4th quarter ay pwedeng maupo itong si Westbrook at si James Harden ang tatapos. Masaya naman si Paul George sa pagdating ni James Harden at tinawag niya itong superstar at pinatunayan daw ito ni Harden every year. Si Harden para kay Paul George ay isang elite na playmaker, scorer at leader. Ayon kay Kawhi Leonard, masaya siya na si James Harden ay bahagi na ng Clippers dahil sa kanyang palagay daw, etong si James Harden ay isa sa mga best player na naglalaro sa NBA. So lahat ay aprobado ang pagdating ni James Harden sa team. Ikaw ba? Aproba sa'yo mga amigo? So hindi na lingid sa atin na hindi maganda ang reputasyon ni James Harden at marami ang nagsasabi na sisirain niya lang ang Clippers dahil sa kanyang attitude. Yun ang opinion nila, kaya igalang na lang natin mga amigo. So pag-usapan natin ang panalo ng Lakers. Pasimula ay napakainit nga ni Kawhi para sa Clippers. Sa 2nd quarter ay medyo nakakasabay na ang Lakers. Pero dito sa 3rd quarter nagbago ang lahat. Unang dahilan dyan mga amigo ay nag-click nga ang shooting ni D'Lo na may 12 points on 5 of 6 shooting from the field. Grabe ka-efficient. Hindi siya dyan bumitaw ng kahit isang 3-pointer. At hindi lang si D'Lo, maging si AD ay pumutok din ang opensa mga amigo na may 12 points on 5 of 8 shooting from the field. Siyempre, ang pinakadahilan kung bakit hindi na nakaabante pa ang Clippers dahil yan sa matinding depensa ng Lakers lalo na sa ilalim ng pinta. Unang-una dyan mga amigo ay itong si Cam Reddish na primary defender ni Kawhi at PG. Talagang pinapahirapan niya ang dalawang ito bagamat nakakatakas talaga dahil sa mga switching na nangyayari. Pero kapag si Cam Reddish ang nasa harap nila, hirap talagang umiscore. Si Cam Reddish ay may 8 points, 4 rebounds, 4 assists, 3 steals at 1 block. Pangalawa, okay ang ginamit dito ni Coach Darvin Ham. Lagi may dalawang tower. Kaya mag-aalangan talaga ang Clippers player na tumira o maaapektuhan ang kanilang tira. Kau ba naman, sasalubong sa iyo si Jackson Hayes ang haba ng kalamay, kaya si Christian Wood o kaya itong si AD. Minsan, hindi rin pinagsasabay itong si D'Lo at Austin Reeves kasi humihina nga ang depensa ng Lakers. Pinuri naman ni LeBron James itong si Cam Reddish at Jackson Hayes na kung ikaw daw ay nag-aaral ng basketball, makikita mo kung ano ang impact ng dalawang player na ito regardless sa shot making. Sa mga 2 minuto mga amigong natitira sa 3rd quarter, pinagsabay ang tatlong sentro ng Lakers. Grabe, hirap na hirap umiscore ang Clippers mga amigo. Sa 3rd quarter alone, gumawa ng 19 rebounds ang Lakers at 9 lamang para sa Clippers. Samahan pa yan ng 10 assist.
Sa fourth quarter, talagang nagkaroon sila ng run. Siyempre, dahil yan kay The King LeBron James. Ayon kay LeBron, kapag fourth quarter na, yun daw kung saan ay mas maganda ang kanyang paglalaro. Sabi ko dati sa last video natin mga amigo, si LeBron James ang bagong Mr. Fourth quarter ng Los Angeles Lakers. At this season, nakailang laro na siya talaga ang kumakamada sa fourth quarter. Sa overtime naman mga amigo, talagang mahalata mo na ibinigay nila ito kay Austin Reeves dahil siya ang mainit. Sa courtside interview ay kinukulit pa nga ni LeBron at AD itong si Reeves at sinabi ni LeBron na you won the ball game. So dito pa lang talagang mahalata mo na tiniwala nila kay Austin Reeves ang overtime. Pinag-usapan din ang monster dunk ni LeBron mula sa lob pass ni Austin Reeves. Ayon kay LeBron, masaya daw siya na kaya niya pang gawin ito. At dinagdag pa ni LeBron mga amigo na nilikha daw ni Magic at Kareem ang showtime at sinusubukan niya lang itong ipagpatuloy. Lalo't gustong-gusto ng mga fans ang fast break. Halimaw pa rin si The King LeBron James mga amigo, 35 points, 12 rebounds, 7 assists, 1 steal at 2 blocks on 13 of 19 shooting from the field. Napaka-efficient. 4 of 8 sa 3-point area. Isa pa sa key player ay walang iba kundi si Christian Wood na laging nagbibigay ng crucial na rebound at kanina hindi lang rebound kundi isang putback dunk para silihuan ng laro. Wala pang talo ang Lakers kapag si LeBron, AD at Wood ang nagsasara ng laro para sa Los Angeles Lakers. Siyempre, ang pinaka-impactful player nila sa ilalim walang iba dyan kundi etong si Anthony Davis.